naritong report. Ang mga pasabong sa mga barangay pinapayagan tuwing may piyesta. Sa tip na nakuha ng Bitag T3 sa barangay Damayan Lagi sa Quezon City, akalain mong araw-araw piyesta sa dalas ng Tupada. Linggo-linggo, tuwing Biyernes, Sabado, Linggo. Ano yun? Walang patid yun. Wag lang uulan, pero tuloy-tuloy yun. Ang Tupada, may basbas daw ni Kapitan. Si Kapitan talaga. Kapitan Renato Boytanyan. Simula nung maupo siyang kapitan, naging sabungero na yung mga tao sa amin. Bukod pa rito, hindi raw pwedeng maambunan ng biyaya ang bulsa ni Kapitan at ilang kapulisan na umiikot sa lugar. Basta 10% ng pusta o yung tinatawag na parada sa barangay mapupunta yun. Linggo-linggo rin, sa tuwing may Tupada, maya ang daan ng mobile dyan. Naka-uniform pa nga yung iba. Kukuha ng tawag nila intelihensya o protection money. Upang kumpirmahin ang sumbong, inikutan ng Bitag T3 ang lugar sa barangay. Pagdating sa lugar, pila ng mga tao may bitbit mang manok o wala. Akalain mong proyekto ng barangay ang pasabong. Ang mga kagawad at tanod halos complete attendance. Unang bumida sa aming kamera ang lalaking ito na taga-kolekta umano ng pusta. Ang barangay tanod na si Paulino Ebarzabal alias Burias. Sa pag-iikot ng aming kamera, ilang personalidad pa ang nasa poll sa video. Ang kagawad na ito na kinilalang si Rosalino Tanyag Jr., nakababatang kapatid ni Kapitan Renato Boy Tanyag. Prente lang sa pagkakape habang hinihintay magsimula ang laban. Present din ng ilang tanod sa lugar na sina Mariano Alican alias Mariano Mapanakit na malakas pa ang loob magsuot ng uniforme bilang barangay police. Katabi niya ang isa pang tanod na si Alaska Fernandez na aliw rin sa panunod ng laro. Hindi na mapakali ang mga tao. Ilang sandali pa, simula na ang pinakihihintay na laban. At ang tumatayong Kristo ng laban, ang barangay kagawad na si Tito Lobos. Ang mga tao, kanya-kanyang sigaw sa pustang manok, habang ang mga taong sanang tagapagpatupad ng batas at sasaway sa iligal na gawain, sila pang nangunguna at konsentidor. Ano ang masasabi mo rito, Kapitan Renato Boy Tanyag? Galingan mo ang paliwanag sa kalokohan mong ito kung ayaw mong makatikim ng hagupit ng Bitag T3. Mga tol, dahil walang isa ni kagawad, ni tanod, pati ka lang janitor, tagawalis doon sa barangay kanilang outpost. Wala talagang gusto sumagot, kaya napilitan na tayong tawagan na lang ang Vice Mayor ng Quezon City, si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Vice Mayor, magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, magandang tanghali sa lahat po na nakikinig ng ating programa. Live ho tayo, kasama ho natin si Tul Erwin at si Tul Rafi. Ma'am, gusto lang ho namin paabot sa inyo, dyan ho sa barangay laging Damayan Lagi, lagi na lang ho ang sabong, wala naman hong piyesta. Simula ho sa barangay, sa kagawad, sila pa hong Kristo, sila nangungulekta, nakikita ho sa video. Ano ho inyo magagawa rito dahil tinatawagan ho namin sila para magpaliwanag at makuha ng pahayag. Ayaw ho sumagot ni isa sa kanila, kaya napilitan ako tumawag sa inyo. Maraming salamat po sa pagtawag ninyo. Actually po, ito po ay illegal dito po sa ating lungsod sapagkat meron po tayong ordinansa na nagre-regulate po ng mga siyatawag nating mga gambling and games of chance. Kasama na dyan po ang Tupada. At para pa sa kaalaman ng lahat, ayon po sa ating ordinansa, pinapayagan lang po ng pamahalaan lokal na magkaroon po ng Tupada sa isang barangay kapag araw po ng piyesta ng barangay na ito. Ngayon, na-check ko po na ang araw po ng piyesta ng barangay Damayan Lagi, ang piyesta ng Santa Cruz, ay second Sunday of May. So, yan naman po ang araw. At ang bisperas nito, at siguro ang kinabukasan nito, dahil 3 days po allowed, kung kailan po magkaroon po ng legal na Tupada. Patay. Ma'am, bahala na ho kayong kumastigo dyan. Ma'am, Sige po. Vice Mayor, ma'am, si Erwin po ito, Tulfo. Hi, Erwin.
Ma'am, lagi po ako dumadaan dyan, araw-araw dyan sa May Rodriguez. Kaya pala nagka-traffic-traffic dyan. Walang mga traffic, yung mga bata nagtatawid doon sa eskwelahan dyan, sa Trinity. Walang tagabantay na talo. Kasi lahat pala ng tao, ayaw, nasasabungan. Kristo, sa pula. Kaya pala ma-traffic ko dyan sa Rodriguez na yan, ma'am. Araw-araw pala yan, ha? So, ito po ako, Yes, ma'am. napakabigat na po na kada yan. Oo, kaya wala po mga traffic, hindi kagaya sa ibang barangay, ma'am, na tumutulong yung mga barangay tanod na magtatawid yung mga bata. Dito po, may private school dyan. Wala kang tanod makikita. Nagkaka-traffic yung mga jeep, ginawang pilahan na yung Rodriguez niya. Kaya matraffic ho dyan, ma'am. Nandyan pala sila sa Tupada. Sigurado ko, ma'am, katatapos mo lang, pangalawang sultada na ngayon, ma'am. Mag-alauna eh. So, meron po ba kayong video na nagpapakita po na sila ay nagtutupada ngayon? Sige po, padala po nila sa akin tanggapan kasi po ayon po sa ating ordinansa, ang barangay mismo po ang kailangan mag-enforce ng ordinansang ito. Sila po ang kailangan magsiguro na wala pong illegal na tupadang nagaganap sa kanilang mga pinamumunuang mga lugar. Ayun na ho, ma'am. Bahala na ho kayo. Lalapit na ho namin sa inyo. Kayo na ho magdidisiplina at patawan ho ng Sige po, kinakailangan. papatawag po natin at ipadala po ninyo ang ebidensya sa tanggapan po natin. With that, ma'am, kami rin nagpapasalamat ho sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po, Erwin and Rafi. Take care. Magandang hapon po. Bye-bye. Sa pagbabalik ng T3 Enforce, pangarap ng isang marine engineering graduate na makapagtrabaho sa barko, nauwi sa higit 1 taong pangangamuhan.